Nakafocus ngayon ang lahat ng team sa pagkuha at pagkumpleto sa kanilang line-up ngayong off-season, isa sa mainit sa mata ng mga team itong si Damian Lillard, matapos i-wave ng Milwaukee Bucks naging isang malaking usapan ngayon si Damian Lillard dahil marami ang mag-aagawan pa rin dito. Pero isa din sa malaking problema sa kanya ngayon ang kanyang kasalukuyang torn Achilles tendon injury. Ito ang isa sa malaking dahilan ng Milwaukee Bucks kaya hindi nagdalawang isip na bitawan si Damian Lillard. Maganda pa rin naman ang nilalaro ni Damian Lillard, halos maayos pa naman ang galawan nito at ang kanyang shooting ay nandyan pa rin naman kaya kahit may injury ito ay masasabi na maraming team pa rin ang tumitingin sa kanya. Ayon sa report ang koponan na posibleng landing spot ni Damian Lillard itong Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, at Boston Celtics. Ang tatlong koponan na ito ang may malakas na planong kumuha kay Damian Lillard, kung pag-uusapan para sa Lakers ay mas lalakas nito ang purple and gold dahil kay Damian Lillard na ipares kina LeBron James at Luka. Pero isa din ang Warriors sa best duo na pangyayari kapag nagkataon dahil kina Damian Lillard at Stephen Curry na parehong mahusay sa 3-point shot, at panigurado na pahihirapan nito ang mga kalaban. Ang Boston Celtics naman ay kasalukuyang nasa rebuild sila dahil rin sa sitwasyon ni Jason Tatum na na-injury. Pinakawalan na ng Boston Celtics ang kanilang ibang player kaya meron silang lugar para kay Damian Lillard na maaaring kunin. Samantala hindi naman pinalampas si James Harden ng Los Angeles Clippers, kinuha ulit ito sa halagang $81.5 million sa 2 taong deal, meron siyang player option sa 2026 hanggang 2027 season. Buo pa rin ang tiwala sa kanya ng Clippers kahit na may edad na rin itong si James Harden ay patuloy pa rin ang kanyang magandang serbisyo sa Clippers. Sa katunayan sa likod ni Kawhi Leonard sa nakaraang season si James Harden ay naging ulo rin sa opensa at hindi lang yan pinatibay niya rin ang kanyang playmaking para sa mga kasamahan. Sa katunayan nitong nakaraang season nag-a-average ito ng solidong 22.8 points at 5.8 rebounds at 8.7 assists per game, na isang patunay yan na kaya niya pang pamunuan ang Clippers dahil sa kanyang high IQ sa basketball. Dinala ni Kawhi Leonard at James Harden ang Clippers sa panglima sa Western Conference, kaya lang minalas sila na manalo sa playoffs dahil bumagsak sila sa kamay ni Nikola Jokic at ng Denver Nuggets. Sa paparating na season inaasahan pa rin ng Los Angeles Clippers ang husay ni James Harden na muling pamunuan ang Clippers sa kanyang playmaking, hindi pa naman huli ang lahat para kay James Harden na makasungkit pa ng isang kampyonato sa kanyang karera sa basketball, pero kung ikaw ang tatanungin naniniwala ka ba na makayanan nina James Harden at Kawhi Leonard na magkampyon ang Clippers sa susunod na season?